ngayon, kagaya nila ni Ken, or kung sino pa yung mga tenured na nagtatrabaho sa filter side, I would suggest guys na huwag kayong mag-push back ng task or huwag po kayong mag-fail ng task kasi failing of task means it will be recorded as half a task. Okay? One failed task will be recorded as half a task. It means po, isang task ninyo na finail, kalahati lang po yung mapupunta sa inyo dyan. So at least, or you have to at least fail 2 tasks para, or for it to count as 1. Okay? Pero pag nag-submit kayo, inyo na talaga yung task na yan. So, yung ating strategy for this project is edit and pass. As much as possible, mag-edit and pass tayo para makuha natin lahat ng pwedeng makuha natin para sa isang map. Okay? Are we clear? Ken, baka mamaya umulan na naman ng pushback mo dyan. Ken? Hindi ka nagta-thumbs up. So, alam ko na to. Kahit na big building, kung kaya lang din naman ninyong i-edit na mas mabilis, i-edit nyo na lang. Kaysa naman i-pushback natin, tatagal lang yung project and at the same time, maliit lang din naman yung ibabayad sa inyo. So sayang lang din yung effort nyo dyan. Sabihin pa natin naka-pushback kayo ng 1,000 task, it will still be counted as 500 task. So napaka sayang. Diba? Kung pwede lang din naman nating ma-edit and pass, why not? Kung sabihin natin lahat ng mga bahay doon sa tab na yon or sa map na yon is mali, that is the time na kailangan natin mag-fail. Okay? So ganito lang yan guys. Sino dito yung hindi pa marunong mag-open ng filter account? Kindly raise your hands for those people. Isa lang yung hindi marunong mag-open ng filter account. 2, 3. Okay, so sisimulan natin dito. Yung project natin ngayon, it is tab 2879. Okay, filter account is not like sa labeler or checker account. Iba po yung process ng pag-open nito. So once na nag-open kayo ng filter account ninyo, ganito yung lalabas. Okay? Kung meron na rin naman kayong filter, kung wala pa kayong filter, mamaya, for those team RYUs, I would suggest, lapitan nyo si Carlo or si Christy, sila na yung magbibigay sa inyo ng filter account. Carlo, Christy, kayo na magbibigay for the RYU. And for the Team T, Albert and Teresa, kayo na rin bahala para sa Team T. Okay? Make sure lang na huwag ninyong pasobrahan. Siguro at least limit tayo 5. Yun na yung pinakamalaki. Hindi ako bibigyan ng mga bad ba na. Okay, it depends on you. Depende na yan sa'yo. So ganito, again, meron tayo ditong ganitong lalabas na box kapag nag-open kayo ng filter. Okay, meron tayo ditong sa start time, end time, tapos sa project ID and cache size. Wala po kayong gagalawin sa start time and end time. Hindi nyo po ito galagalawin yung dalawang box nito na nasa taas. Okay, that is fixed na po. Hayaan nyo na po yan. Wala kayong problema dyan. Now, meron kayo ditong sub-project ID. For the sub-project ID, usually, kung bago lang open filter account nyo, it is 0. Kalagay. Okay? So, papalitan nyo yung 0, gagawin nyo yung 2879 kasi yan po yung tab natin or current project na ginagawa po natin. As you can see, it is tab 2879. Now, meron tayong cache size. For those people na medyo may kahinaan yung unit nila, I would suggest guys, limit lang po tayo sa 2 or 3 cache size. As long as hindi niyo alam kung paano itapusin yung mapa ninyo or babagalan kayo sa sarili ninyo, alam niyo na rin naman kung paano kayo magtrabaho, you can at least put a cache size of 2 or 3. Limit na yan. Okay? Minimum na yan. So for this one, open ko muna yan. And then right after ma-fill upan nyo yung sub-project ID and then yung cache size, you can click OK. And then ito yung lalabas sa filter account ninyo. Open din natin yung isa. 2879. And then press OK. Okay. Now, pag nag-open kayo ng filter account nyo, ganito po yung lalabas. Okay? At some point, lalabas yung auto-acquired task is disabled. No more task in queue. It means po na wala po kayong task under queuing. Okay? So, you can click yes lang or enter para mawala yung pop-up na yan. Yan sa kabila, same goes with this one. Tatanggalin lang din natin yan. And then, sa setup natin yung ID natin. At for those people pala na sanay na gumamit ng filter, bahala na kayo dyan kung ilan yung gagamitin yung ID. Okay? You can open as much as you can as long as wala tayo magsastock ng task. For those people naman na hindi sanay gumamit ng filter o ngayon pala magtatrabaho,
or kahit sabihin pa lang natin may konting experience pa lang po sa filter side, wag po kayong matakot mag-open ng multiple IDs. Okay? Pwede kayong mag-open ng at least 2 to 3 IDs na filter with a cache size of 3 or 2. That is perfect na. Bakit? Kasi may mga kasama po tayo ditong takot gumamit ng filter account. Gumagamit lang sila ng isa. Isang filter account lang and then bahala na si Batman. Guys, kung isang filter account lang po yung ginagamit natin, matatagalan po tayong mag-accumulate ng task na kailangan po nating mahabol para mabayaran tayo ng tama. Okay? Not unless if marami po yung ID na i-open ninyo, at least tuloy-tuloy po yung trabaho ninyo, mape-pressure kayong bilisan yung gawa ninyo. Do you understand, guys? Yes, sir. People? Yes, sir. Kung isang account lang gagamitin natin, meron po tayo ditong tinatawag na benchmark. Yung benchmark po natin for the filter side is per task. It is not per feature, kagaya nung sa labeler. Okay? Per task po tayo. So, every task will be counted as one. Yung ating benchmark for the filter side, yung pinakamababa nating benchmark, it is 12 seconds per task. How much or ilang 12 seconds meron sa isang minuto? In 1 minute. Ilang 12 seconds? 5? Okay. I-times nyo yan sa 60. 5? Okay. Times nyo yan sa 60. It is 300. Okay. 300 maps per hour. Yan po yung ating benchmark. 300 maps per hour. Or 300 maps is equivalent to 75 pesos. Ganyan po yung benchmark natin sa filter side. Sa mga nagsasabi sa inyo, grabe naman, ang balaki naman sir, kaya pala maliit yung bayad sa filter. No, guys. Yung trabaho po natin ito, alam nyo na rin naman siguro. Ano ba yung pinagbabasehan natin para at least lumaki yung kita ninyo sa projects natin? Ano ba yung 2 major factor na kailangan natin habang nagtatrabaho tayo dito sa project, sa Glimmer? Speed and quality. Okay? Yes, speed and quality. Dapat timbang yung dalawa na yan. 50-50. Kung sabihin man nating mabagal tayo, hindi ibig sabihin na wala na tayong chance na kumita. Okay? Kahit sa speed and quality na lang, Terry, okay na yan. Hindi naman ibig sabihin na mabagal tayo, wala na tayong chance kumita. Hindi naman. Kung mabagal tayo, guys, kikita pa rin tayo. Pero hindi ganun kalaki kagaya ng kinakita ng iba. Okay? Kasi yung iba mas mabilis kumpara sa iba. So, nadodoble nila yung kanilang kinikita. So, kagaya nito, I would make an example. Kagaya nito. For example, Ken Rojas. Ken Rojas has already accumulated 1,400 maps within an hour. Okay? Work time niya 1 oras. So, ilang 300 na meron sa 1,400? 4. 4. So, i-times niyo yun, 75 times 4. 300. 300. So, yung bayad kay Ken Rojas sa loob ng 1 oras na trabaho niya is around 300 pesos na. Paano pa pag nagtuloy-tuloy yan, sabihin natin 8 hours, yung 300, i-times nyo sa 8. Ilan yung possible earnings ng isa? 2,400. Pero alam naman natin, si Ken Rojas na to is medyo cyborg ito. Kalahati nito is aluminum. So, up until mamaya pa to, hindi ito titigil hanggat hindi nauubos yung project. As much as possible, makaka-earn ng isa na to ng at least 5,000 a day. 5,000 or sabihin na lang natin, mga 3 or 4,000 a day. Kita to. Pero hindi naman ibig sabihin na kung mabagal tayo, wala na tayong kikitain. Hindi. Yung mangyayari lang yan is maliit lang yung kikitain natin. Diba? So for example, yung pangalawa, kagaya nito, halos magkapareho lang sila ng oras ni Ken. Pero yung kanyang output is times 2 ni Ken. Ito medyo may kabagalat, sabihin na lang natin. Kahit ganon, kikita pa rin naman to, hindi nga lang ganun kalaki kagaya na kay Ken. So for example, ito, at least sabihin na lang natin naka 900 na to, naka 900 features, ilang 300 minus 900, so that would be 3. 75 times 3, ilan yung kikitain nito sa loob ng 1 oras? 150. Ay. 200, 225. 225. 225. 225. So,
Hindi naman ibig sabihin na kung mabagal tayo, wala tayong kikitain. Hindi. Mas mababa nga lang yung kikitain natin kumpara sa iba. So yung pinaka-major factor natin dito is speed and quality. We have to have a speed that is good na lang din para at least kumita tayo ng nung sapat sa pangangailangan natin. Hindi man tayo kikita ng ganong kalaki kagaya ng iba, which is yung mga nagpapaka-Android, at least kikita tayo ng sapat sa pangangailangan natin, di ba? Sabi natin, pang Shopee lang naman yung trip natin, at least makakakuha tayo ng pang Shopee, di ba, Desiree? Kung nandito ka man. Pero kung gusto niya talagang kumita na malaki, edi syempre, habulin natin na kailangan nating bumilis din. Kung sabihin man natin wala tayong kinita, hindi rin yan kasalanan ng Glimmer, or hindi rin yan kasalanan ng training, or hindi rin yan kasalanan ng ibang tao. Bakit? Anyone? May idea kayo? Siyempre tayo nagtatrabaho, tayong gumagawa ng natin. Yes. Kayo yung nagtatrabaho para sa sarili ninyo. Okay? Kayo yung humahawak ng keyboard ninyo at saka mouse ninyo, hindi kami. So kayo yung gumagawa ng earnings nyo dito. Diba? Kung sabihin man natin medyo may kababaan yung kinita natin, wag nating isisi sa iba. Kasi tayo yung may hawak ng sarili nating bulsa. Okay? So punta na tayo sa actual project. So right after ma-open nyo yon, ganito yung magiging itsura niyan. Okay? Meron tayong M tsaka R dito sa taas. M stands for manual and R stands for rest. Kahit anong control D nyo po yan, hindi po yan magpupull ng task. At first, you have to click the M, gawin natin A. Yung A po stands for automatic. Tapos yung R, you have to click that as well. Magiging W yan. A stands for automatic and W means for working. Automatic downloading and working ka. Okay? And then magpo-pull yan ng task automatic. Ganyan. So isa, gawin din natin yan. A and W. Kung ayaw mag-pull, edi click Control D. Okay, so eto, pop-up na yan. I-close nyo lang. And then ganito yung magiging itsura ng mapa nyo. Ano ba yung mapa dito sa filter side? Okay, simulan natin doon. For the maps na nasa filter side, it is those maps na dapat nasa labeler side pero kinuha po namin, nilipat namin sa filter. Bakit? Kasi po, wala po itong masyadong laman. Okay? Meron lang itong forest or waters, tapos merong mga bridges, or hindi kaya may mga building. Pero yung features na to is around 1 to 15 features lamang. Sa labeler, ilan ba yung ating features na nandun sa labeler? Marami, di ba? Minsan umaabot ng 400, 500 features, di ba? Yes. Nag-i-edit nga tayo sa labeler side kasi wala tayong ibang choice, di ba? But before natin ma-submit, kailangan natin i-edit. So dito sa filter side, sabihin man natin may mga bahay dyan na wasak, hindi natin kailangan i-fail. Bakit? Per map kasi yung bayaran dito. Kung for example, isang bahay lang yan, finail pa natin sa labeler side, or isang big building, sabihin man natin, pero madali lang naman sanang gawin, finail pa natin sa labeler side. Iilan lang magkano lang kikitain ng labeler doon? Di ba? Sabihin man natin isang buong building yan, may features niya ng 5, if pushback pa natin, hindi yun sapat para kumita yung labeler. So kung pwede pa lang din naman, suluhin na lang din natin. Madali lang din naman mag-edit eh. Lalo na at sanay na kayo mag-label, di ba? Dito sa filter side, these maps will be checked sa person mode. So kailangan matanggal lang natin yung mga big errors. Kung anong ginagawa natin sa labeler side, ganun pa rin yung gagawin natin dito sa filter side. But mostly po, mag-check po tayo dito ng forest. Kasi at some areas, at some point, yung mga forest po natin, na-miss po yan ng system or ng AI. Tapos for the buildings, minsan mga na-cut yan ng system or hindi na-merge or may mga missing parts, minsan may mga missing building. Kailangan lang naman natin ayusin yung napakadali. Ang benchmark dito sa filter size is 12 seconds, like I said. Yung mga maliliit na error na to, kagaya na to, road, na label as forest, hindi nyo na lang yung kailangan ayusin. Okay? Small errors lang yan. Not unless if merong fake waters sa paligid. Swimming pools, wag po ninyo itong i-label as water. Kasi yung swimming pool, hindi po yan tubig. Kung nilabel nyo po yung swimming pool, ano nga kayo?